Ito ang most disrespectful moments sa One Piece. Simulan natin sa time nung kinalaban ni Zoro si Mihawk. Now, alam naman natin na ang goal ni Zoro ay maging pinaka-strongest na swordman sa buong mundo. O ha, pinaka na, strongest pa. At para ma-achieve yun, kailangan niyang talunin ang taong ito, si Hawkeye Mihawk. Ang kino-considered bilang the world's strongest swordman. I mean, tinan mo kung paano siya dumating dito sa Baratie na parang papatay ng vampire. Vampire, right? So sobrang bully din itong si Bro. Hinahabol niya lang ang Krieg Pirates para magpalipas lang daw ng oras. Lakas ng trip din no? At dahil medyo napaaga yung pagkikita ni Zoro at Mihawk, hindi pinalagpas ni Zoro ang chance na ito. Yo, 1v1 tayo. Papapawis lang. Ha? Papapawis lang? Sige, lalabanan kita gamit ang aking natatagong alas. Pagkatapos niyan, nilabas ni Mihawk ang kanyang natatagong alas at ito ay isang maliit na sword. Yes sir. Sinabi pa ni Bro na hindi siya yung klase ng halimaw na mag-all out kapag manghuhuli lang ng rabbit. Grabe ang yabang no? Dahil dito, nagalit si Zoro at inatake niya si Mihawk ng sobrang bilis. Pero pinigilan lang ni Mihawk ang tatlong sword ni Zoro nang walang kahirap-hirap. Sa time na to, wala pa daw nakakapigil sa onigiri technique ni Zoro, pero pinigilan lang ito ni Bro gamit ang isang butter knife. Hindi maaari. Ganto ba kalayong agwat naming dalawa? Yan lang ba ang kaya mong gawin? Matulog ka muna, boy. Ewan ko nga kung masasabi ko ba to ng isang laban dahil literal na binubuli lang ni Mihawk si Zoro dito. And then nung atake ulit si Zoro ay biglang nagripuhan siya ni Bro gamit ang butter knife. Pero eventually, nakuha naman ni Zoro ang respeto ni Mihawk dahil sa kanyang dedication. Kaya ginamit na ni Bro ang kanyang Black Blade, ang world's strongest black sword. At sa kanilang final attack, dito na nga natalo si Zoro. Sa kabila ng mahihirap na training na pinagdaanan ni Zoro at sa kanyang promise kay Kuina para maging strongest swordman, ay hindi niya aakalain na matatalo lang siya ng ganito. Like literal na pinaglalaroan lang siya ni Bro gamit ang isang butter knife. Bruh. The disrespect. Now, ang susunod naman na disrespectful moments ay nung kinalaban ni Luffy si Bellamy. Eto talaga. So nung pumunta ang Straw Hat Pirates sa Mactown, dito nila na-meet ang Bellamy Pirates. Yo, ikaw ba si Luffy? Ang captain ng Straw Hat Pirates? Sino naman tong pangit na to? Ewan ko. Pero ang pangit niya nga. And then nilibre ni Bellamy si Luffy ng drinks sa mismong bar. Kaya inakala ni Luffy na mabait siyang tao. Pero bigla na lang hinambalos ni Bro yung mukha ni Luffy. Pagkatapos niyan, binugbog nila si Luffy at Zoro at nilait na hindi raw totoo ang Sky Island. Pero hindi nga nanlaban sila Luffy dito dahil hindi naman sila worth it na labanan. You know, yung parang ginawa lang din ni Shanks. So wala silang pake kahit ano pang gawin nila. Not until binugbog nila Bellamy yung naging kaibigan nila Luffy at ninakaw ang kanilang mga gold. After nyan, nung nagiinuman ulit sila Bellamy sa bar, biglang pumasok ang isang lasing na lalaki at sinabi niya na Bellamy, kailangan mong umalis dito ngayon na. Ha? Anong pinagsasabi mo? Anong klaseng alak na naman ang nainom mo? Yung dalawang lalaki na binugbog mo. Tingnan mo, ang tataas ng bounty nila. 100 million, 60 million, mas mataas pa yan kay Bellamy pre. Huwag kayong matakot. Kita niyo naman kung paano ko sila binugbog, diba? Malamang sa malamang, edited lang yung poster na yan. Oo nga no, baka pinotoshop lang yan. Oo nga, baka AI lang yan pre. Huwag tayong matakot. Bellamy! Lumabas ka dyan! Ayun ang sinasabi ko. So lumabas si Bellamy at nakita niya si Luffy na nakatayo sa itaas na parang si Batman. Then ginamit ni Bellamy dito ang kanyang Devil Fruit at tumalon siya papunta kay Luffy. Ang kulit lang din ng Devil Fruit nitong si Bro, parang yung aso lang sa Toy Story. So sinabi ni Bellamy na, bakit ka sumisigaw? Bakit nga ba? Anong bakit nga ba? Alam mong umiinom yung tao tas sumisigaw ka? You tell me. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Tapos inatake niya si Luffy ng mabilis kaya tumilapon si Luffy sa sahig.
You tell me ka pa ha? Yeah. Pagkatapos pinakita ni Bellamy dito ang kanyang spring hopper kung saan tumatalon-talon siya ng mabilis. Talagang sinokis lang ni bro ang bilis niya. Tapos sinasabi niya na hindi raw marunong sumuntok si Luffy. Pero habang nagtatrash talk si Bellamy, tinaas ni Luffy ang kanyang kanang kamay na parang panatang makabayan. Iniibig ko si Nami! Sinapak ni Luffy si Bellamy ng napakalakas at hindi na nakagalaw. Sa sobrang lakas ng suntok ni Luffy, nagkaroon si bro ng tattoo sa muka. What happened, Bellamy? Why you crying again? Pero hindi na nakabangon si Bellamy. Nakatulog na siya ng mahimbing. Sa sobrang himbing ng tulog ni bro, hindi na siya nagising until Dressrosa. Okay, ang last one ay nung kinalaban ni Luffy ang isang Celestial Dragon. Men, isa to sa pinaka-disrespectful moment sa One Piece. So nung pumunta ang Straw Hat Pirates sa Sabaody para maghanap ng magko-coat sa kanilang ship, ay nakidnap nga dito ang mermaid na si Camie na naging kaibigan din nila. E binenta nga si Camie sa isang human auction para maging isang slave. That's right. May mga Celestial Dragon na pumunta sa auction, may mga nobles, si Captain Kidd, at andito rin pati si Trafalgar Law. Ngayon, ang plano ng Straw Hat Pirates para mailigtas si Camie ay sila na lang ang bibili sa kanya since meron pa naman daw silang 200 million berries. Pero bago yan, may dumating pa na isang Celestial Dragon. Etong si Saint Charlos na hindi marunong magpunas ng sipon. Si bro ay mukhang Discord moderator. Nga pala, ang Celestial Dragon na ito ay ang nakasalubong din ni Zoro bago pa nakidnap si Camie. Kapag may dadaang Celestial Dragon ay dapat daw nalulod silang lahat. Pero si bro ay naglalakad lang habang umiinom pa ng alak. No! Bakit? Naliligaw ka ba? Kaya naman binaril siya ni Saint Charlos. Pero nailagan lang ito ni Zoro. At nung aatake na sana si Zoro ay tinulak siya bigla ni Bonnie. Chan, alam mong Discord moderator siya, malamang babariling ka niya. Bonakit ka ba? Ha? Huwag ka nang gumalaw, mag-play dead ka na lang. Nasabi ni Saint Charlos na tinamaan ko siya? Talaga? Okay. And then pinagsabihan ni Bonnie si Zoro dahil kung aatakihin niya ang isang Celestial Dragon ay may darating daw na Admiral. Kaya napaka-spoiled brat ng mga to eh. Anyways, balik tayo sa human auction. Nilabas na nga nila si Camie, ang main event ng event. Ha? At nakaredy na rin ang Straw Hat Pirates para iligtas si Camie. Pero right after nagsimula yung bidding, etong si Celestial Sipon / Discord moderator nag-offer kaagad ng 500 million berries para bilhin si Camie. Na-shock silang lahat, lalo na si Nami dahil 200 million nga lang yung pera nila. Charlos, nagsasayang ka na naman ng pera. May mga pirana ka naman sa aquarium mo ha. Hindi pa, ipapahabol ko siya sa mga pirana eh. Napaka-spoiled brat talaga ng nako. So wala nang nakapalag sa offer ni Celestial Sipon. Pero right before na i-declare na siyang panalo, ay biglang dumating si Luffy sakay ang Flying Fish. Nung nakita niya si Camie, tumakbo kaagad siya papunta sa stage. Trinay siyang pigilan ni Hachi, pero si bro ay parang si iShield 21 kaya wala talaga makakapigil sa kanya. Ngayon, accidentally nalabas ni Hachi ang kanyang 6 arms para mapigilan niya si Luffy. Pero it turns out, ang mga tao pala sa Sabaody ay mga racist pagdating sa mga fishman. May fishman! Hoy, lumabas ka dito! Oo nga, bawal fishman dito. Hala, ba't may takoyaki dito? Binaril ni Saint Charlos si Hachi. Tas nag-e-emote pa talaga si bro. Nung nakita ito ni Luffy, dahan-dahan siyang lumapit kay Saint Charlos. Pero pinigilan ulit siya ni Hachi. Luffy, wag. Masisira ang buhay mo. Kasalanan ko naman. Deserve ko talaga to. Alalahanin mo na lang yung promise mo. Nasabi ni Saint Charlos na nagsasalita ka pa rin? Gusto mo patahimikin na lang kita habang buhay? Pero hinarangan nga ni Luffy si Hachi at dahan-dahan siyang naglalakad papunta kay Saint Charlos. Luffy, wag! Gagawin niya talaga. Seryoso ba si bro? Oh, ba't ganyan ka makatingin? And then
Sinapak ni Luffy si Saint Charlos ng sobrang lakas. Sa sobrang lakas ng suntok ni Bro, naging manga bigla yung anime. Nashook silang lahat, hindi sila makapaniwala na sinapak ni Luffy ang Celestial Dragon dahil paniguradong may darating kaagad na admiral. Pero hindi na nagulat ang Straw Hat Pirates. Natuwa pa nga sila Captain Kidd at Trafalgar Law. Pagkatapos, sinuot ulit ni Luffy ang kanyang Straw Hat at pinatunog pa ni Bro ang kanyang kamay. Bruh, the disrespect. Disrespect kay Celestial Sipon. Disrespect sa tatay niya. Disrespect sa mga admiral. Disrespect sa kung sino mang nag-organize sa auction na to.